Bible to the book of Ephesians chapter 6, verse 1 down to verse 3. Palihog to. Share your Bible to the one next to you. Ephesians chapter 6, verse 1 down to verse 3. Follow with me. No, sa mga walay Bible na, makapamati lang, no? Nalingon rin ang pulong sa Ginoo. In Ephesians chapter 6, verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And obedient children. Kaputan, dalaygon ang magagahon ng mga Diyos. Lord, salamat sa mga kayo, Lord God. Salamat sa panalangin, yung ihatag ka na mo, Lord. Salamat, Lord, na ikaw, diyan. Kanunay, nakitukan ka na mo. Salamat po sa amin ang programa sa Pantawid, Lord God, ang Youth Development Session. Salamat sa mga kabatanunan, nga niya karamihi, o iuman. Salamat sila magilikanan, to encourage them to attend, Lord God. Lord, that's the message this afternoon. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, visited and obedient children. Now, ang matinumanon ng mga anak or mga kabataan. Kinsay obedient dire. Be honest. Di isa ka mo din. Nag-ang price. Kinsay obedient. Ha? Kinsay mo sugot dayon sugoon. Wala. Kinsay mga tapulan dire. Kinsay magpundak-pundak sugoon. Napa ba na? Napa ba na ron? Kaya mga parents siya sa likod namin yung mga anak, ginagawa ko bahay. Kinsay magtutod diri sugoon. Kinsay kamanghuran diri. Nakay ate, nakay kuya. Oh. Kung sila ang sugoon, imo bang iduot nila? No? Kanang may nanuktok ba? May din si mama, ti, abdi. May din si ate, ikaw na mo yun. Naba ba na? No? Tuloy mo ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long in the earth. Honor thy parents. No? Children, obey your parents in the Lord. Amen. Right, amen. And obedience, children. Ha? At ulit isod na kayo na makitaan sa karoon ni Panginoon. Pero doon na ba niya ito? Sinangad? Especially yung mga taga-YDS ng mga bata. Makutan. Mga nao, malanda, no? Wala? Kaya ko nung kasyon. At wait, ay honest, no? Basta kini gani mangungay kag mga bata gani na member sa Pantawid, dali ra kay ni sila suguon sa ginikanan. Labi na ay ipapalit, dali ra kay ni sila suguon basta na ay sukli. Napangutan ang mauli pa bang sukli? Di na. I don't know if doon na ba yung mga kabataan diri na nakahibalo na mo sa sitwasyon sa atong gobyerno. Kung sa issue sa gobyerno karon. Ha? Corruption. Sa unsa nga klase nga corruption? About sa flood control. Unsa pa? Ghost project. Sila po, durasag sila ghost project. Oh. Mangayon ni Mama kay pampalit daw og project o niya project. Kasi tawagan na. Ghost project. Kung nagsugod yan na sa mga bata, dahil na. Ha? Kinsay ganahan diri inigdako niya magkontraktor.
Kung may naa sa kontraktor, obedient children. Ito no kabutan lang. Very quickly kaya sa color ang panto dito sa bridge karon. Ang brown mo, matuk mo, mugikan pa sila padulong sa bridge. Okay? Obedient children. Number 1, be obedient because it is right. Nganong kinahanglan man ta mutuman sa sugo? Nganong kinahanglan man ta nga mahimo ta nga obedient nga mga kabataan? Because di mo ni ang insakto. No? Ang pagtuman sa sugo ni mama o ni papa sakto nili. Kinsay mo ingon sakto, isa ka mo, tiil, apil. Hello. Ang pagtuman sa sugo insakto nili. Unya karon di man nato buhaton. Sila gimil. Ha? Sila gimil. Insakto kung naisuhon. Ha? We need to obey our parents because it is right. Ano man? They are teaching us to be a responsible children. Tinatang itutluan to be responsible. Sultihan ka po mga bata. Pag paninhig sa balay, dako na nga responsibility gamay. Gamay. Pag panghuga sa plato, dako na nga responsibility gamay. Pag panglimpyo sa balay, dako na nga responsibility gamay. Gamay. Pero nganong magyaw-yaw man si mama, nganong magyaw-yaw man si papa usahay kung dili mahugasan ang plato, dili masilhigan ang sahog, dili malimpyuhan ang balay, ngano man? Ha? Ibalo mo mga bata, dili ba ya ang isyu diha ang hugasanan sa plato? Dili ba ya ang isyu diha ang silhigonon sa balay? Dili ba ya ang isyu diha ang limpyuhanan sa balay? Ang isyu diha, gitudluan mo how to be responsible. No? Kisay ka maumulong agli. Thank you. Kinsay tidlong ag silang balay din. Thank you. Kaya mo? Nindot ba yan ang kanang makapunta sa trabaho? Labi na dinukunon sa balay. What if wala si mama, wala si papa? Kung dili ka makatpod sa iwakunon sa balay, kung sa may sabot. Ibalo mo, sa sulti sa kong mama kanina to. Kung wala, may dili, udlon mo dili. Diba? Ano, mga guys? Kamu no, mga bata, mga tapulan, hindi ko ka mamalimpyo sa balay, hindi ko ka mamanghugas-hugasan. Kung wala, may dili, udlon mo. It sounds familiar? O parehas pa dito mama dyan. Mag-unsa na lang mo kung wala ni. It sounds familiar? Huh? Pero dili ba ya again? Dili ba ya ang trabaho unon sa balay? Dili ba ya ang mga ginbuhat unon diya sa balay mao issue? Ang issue diha gitudloan mo how to be responsible, and you must to obey and obedient children to be a responsible children. No? Ngano di ba mo na kaya ni mama ang paghugas sa plato? Di ba mo kaya ni mama ang pagpanglimpyo sa balay? Di ba mo kaya ni mama ang pagpanilhig sa sala? Pero nganong ipasa man sa mga kabataan? Para makatuon. Para mahimong responsable na kabataan. Why? Because to obey our parents, it is. Yun ang Bible in Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Maumanain yung sakto. Dili man siguro sa iyo kapag tuman sa atong ginikanan. And mind you, not only to our parents, but also to the person who is older than us. Kinsay ati diri, ati o kuya ka. Kinsay naka-experience diri na si ati o si kuya gisugod iyang mga manubo di gano? Sanay. Di ba?
Di kuha ra gud tupan, kuya kuha ra gud tun. Pero si Bangkod may sugo, ano sa reaction? Ha? Saan? Kinsay magbagol-gol diri sugon sa labi na nag-cellphone. Di Anes. Derinyo. It's easy. No? Be an obedient children. We need to obey because it is right. So, na yun siya. So, ikaduha, not only that, be obedient children because it is right. Be an obedient children to receive a reward. No, hindot, no? Reward. Ingon ang Bible, mga igsoon. Ingon din mga bata, ingon ang Bible. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Kanang gibutang diha nga promise, reward. Unsa man ang reward? Ingon diri, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Unsay reward? Kung obedient di ay ka, kung mutahod ay ka sa atong mama, sa atong papa, kung mutuman ay ka sa atong mama o sa atong papa, doon na tayo reward. Kung sa may reward, para mutaas ang atong kinabuhi. Huh? So kung naka-observe ka karon, nakabantay ka karon, daghang mga kabataan karon, bata pa lang, patay na. Bata pa lang, guba na ang kinabuhi. Nga naman, disobedient man. Di ba? 12 anyos pa lang, ang naong mura nag-30. Tanawa ko ni Muntapan, kung na pilay dyan. Nga naman, disobedient to parents. No? Kaya kung disobedient ka na pagkabata, no? Kung pananglitan, tapulan ka na pagkabata, sugoon ka, magbundak-bundak, sugoon ka, dili matarong ang sugo, kaya maghapit-hapit pagduwa. Napabay ikaw sa tubig di o nanay gripo na ang mga balay? Ano pa nang uso pa ang sangkog, di ba? Suguon ka magsangkog. Dugay mamali kay nalinga sa taksi. Matmat na. Nagduwa ka paglas. Ipapalit og suka. Nahukas na lang ang inununan. Kaya nagduwa pagdampa. Ano dampa no? Plastiko. Dahil batot tayo dis. Sumbang. Kunya, ang pangutana, kung sa'yo reward ini kulit. Muna yung saktong reward. Muna yung saktong reward. No, pero ingon ang Bible mga bata, ingon ang Bible, no? Kung obedient ka, naakay reward nga madawat. Kung buutan ka nga pagkaanak, kung matinumanon ka nga pagkaanak, kung pimaminti lang ka maminaw nga pagkaanak, kung dili ka masinupakon nga pagkaanak, di na ka kinahanglan mangayo pa o pagpakiluoy pa sa imong mama o sa imong papa pagpangayo kung unsay imong gusto. Ngano man? Huh? Dili na ka kinahanglan nga ma, paliti ko kuan ma, kay kuan makita na ni mama o ni papa unsay imong gikinahanglan. Di ka kinahanglan mangayo pa. Nakita ni mama, naguba na imuhang sapatos, palitan na yung sapatos. Nga naman, muutan man ka ng pagkabata. Pero ang bata nga pagulbulan, ang bata nga badlungon, ang bata nga tapulan, bisag kapila ka na mangayo, may ngunas mama, way kwarta oy. Sakto dili. Oh. Walay reward. Nga naman, badlungon man. Pero kung uutang ka kapag kabata ka nang inig-abot ninyo sa inyong balay, bless na yun ka. Napabanaron?
Di kayo nagabot sa balay, hubo na yung sapatos, kaya hubo na. Ano ba? Look! No? Kanang inana nga hubo ba? Yang abay na yung sabag, bitaw? Nanginan ba ako sa sudaan? May mulak ko dayon si mama, tanawa lang siya rep. Ma, pamatay rep! Away sudam. Gusto din. Pagpaputanan na ako kay mga bata. Na inikabot, gikan sa eskwelahan, so dayon og ilis, tarungon og hanay ang sapatos, ibutang sa butanganan ang bag. Di ba naman tayo designated ang butanganan sa bag? Di kay grade sulat itsa. Oo. Natural man na, mangitar na ta, natural man na, mangita tama ko sa isutan, butong mo lagi kayo eskwelahan. Ako dito. Pero magtrabaho, unsay anay trabaho kung sa kay. Dili kay pag-abot, nangitag pagkaon, pataka laglabay diya sa uniform, pataka laglabay sa sapatos, and then mga yung kaon, pagkahuman, cellphone ra madulong. Kapag na kinsa ka, ang parents ganahan mo hatag og reward nimo. No, wala. Di ba? Pero kung buutan ka, kung tarong ka, doon na kay reward. No? Nganong kinahanglan man ta mo ube? Nganong kinahanglan man ta nga magtahod sa ato ang parents? Be obedient because it is right. Ngano man insakto ni. Ikaduha, makuna ay reward. Ikatulo, no? Be an obedient children. Be obedient, for God will rejoice in us. Sa para malipay ang Ginoo natin. Kasi ganahan din malipay ang Ginoo. No? Kay kung matinumanon ka nga bata, malipay ang Ginoo nimo. Nanuman ang kalipay sa Ginoo ngadto sa mga bata nga tarong dili sa katong mga rebelde nga mga bata. Dili sa katong mga bata nga matinumanon sa gusto. No? Na may mga bata karon nga matinumanon sa gusto. Ibisag dili tugta ni mama magtuman din sa iyang gusto. Kisay nakasabot sa gitawag og pananghid o pagpahibalo. Unsay kalainan sa pagpananghid o pagpahibalo? Ang pananghid, mananghid ka nga mula mo adto ka ng lugar, maghulat pa ka musugot si mama o dili. Tato? Ang pagpahibalo ko na ka dito. Nag-inform na lang ka. Ma, birthday ba ya sa ako ang classmate karon mo adto ko maha? Ay, hindi pwede. Lumano na nabuhay ako dili. Makahurong na buhay ako doon ka plato. Mingon na lang si mama. Sige, nanamang ka diha. Pagputos ha. Mga bata, kung mingon ganyan yung mama na dili pwede dili. I close this to a story. Basin magmahay nito. Nunay usa ka bata. Nananangkit siya sa iyang mama. Kay birthday sa iyang. Kunya, ang iyang mama, kay baluman nga ang lugar na ito ang layo, delikado. So, ingon iyang mama nga, na, di lang ka pwede mo. So, babae niya, ha? Ayaw lang pa, kay layo ka, doon na gabi ito.
Wilin siya maingin siya, ma, kinahanglan ko mo ma, kay suod kayo nila ako ang nag-birthday. And then, ako may special nila nga bisita. Hindi mo natin. Sa sige nila glalis yung mama, yan alam nila mama nga, wa kay kuangon na pagkainahan. Wa kay kwenta mo pagkainahan, ganun ikaw pa man ako na himong inahan. May utang mamatay na na. Hindi to sound familiar? Did you say that to your parents? Hello? Yan ang iyang mama na subo. Nga naman, wala siya nag-expect nga inatuon siya pagsulti sa iyahang anak. Tungod lang kay wala niya gitutan nga muadto sa birthday sa barkada. Ngayon din sa bahala na kamusugot kag sa dili muadto nito. Tinuod man mga bata. Pagka alas 10 sa gabi, nilakaw din siya. Hangtod niabot na og alas 12, niabot na galaon na wala pa siya naabot. So ang iyang mga pulti ng buulan. Sa kaguol sa iyang mama, binatake iyang mama. And then, pag uli na sa bata, kadlaw na ni uli na ang dalaga na hibulong siya, nga nung daghan kaayo tao sa iya. O pagsaka niya, gisugat siya sa iyang mamulti, wala ka na siya. Patay na siya. And she struck the word. She said to her mouth, children, remember this. Your mother is sacrificing for you. 9 months in the year. Di pa katao ka, di pa eskwela, di pa kaon, di pa dako. And then patoko mo. What an ungrateful children you are. And be careful every words that came out from your mouth. Ano naman? Maybe that your wish be granted. Are you there? Be careful. Don't try. Ayaw jud pagsuway og tubag-tubag sa imong ginikanan. Wala ka kahibalo unsa ang ilahang isakripisyo para nimo, unsa ang ilahang naagian para lang mapaeskwela ka, para lang mapakaon ka, para lang mapadako ka, and then bawsan lang nimo og tubag-tubag. You are an ungrateful children. Nabaw pa ka sa walay batasan nga pag-aalak. Alam ko sa'yo, magatulog na lang ito. Ngayon na lang yung mama. May balong pa ko, may inana. Dito may pag-gito ko. But no. Your parents sacrifice so much para lang mudako ka, natarong. This program, our Youth Development Session program, this is for your own good. The only person who can benefit in this program is you. Nga naman, tudluan mo ulit kung saan pag nimo nagtarong na kabataan, tudluan mo din, i-mold mo din to become a better children and a children who afraid with God. Huh? Be an obedient child. Number 1, because it is be an obedient children because it is right. Ikaduha. Ikatulo. God will